Martial Peak, Kabanata 3917. Desperado na makatakas. Kung ayaw mong tumakbo ako, huwag mo akong habulin. Sigaw ni Yang Kai habang tumatakas. Sinabi ni Yuan Xiaoman, huwag kang tatakbo, hindi ka namin hahabulin. Habang nagsasalita, sinenyasan niya sina Zhang Qi at Ji Tianxing, na parehong bahagyang tumango. Huwag mo akong habulin, hindi ako tatakbo. Ngumisi si Yuan Xiaoman. Little brother, tumanggi ka sa isang toast para lang mapilitan kang uminom ng forfeit. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, pero natatakot ako na hindi mo alam kung gaano kami kalakas. Sa iyong lakas, imposibleng makatakas ka. Galit na sigaw ni Ji Tianxing. Bata, ibigay mo ang bangkay ng Golden Crow at ililigtas namin ang iyong buhay. Okay, ibibigay ko. Mabilis na tumango si Yang Kai, pagkatapos ay nag-alinlangan. Ngunit kanino ko ito ibibigay? Iwan mo sa akin. Hindi nakakagulat, sabay-sabay na sumigaw ang tatlo, saka nagkatinginan sa mga mata na puno ng puot, gusto nilang sampelan ang dalawang taong nasa tabi nila hanggang sa mamatay. Inilibot ni Yuan Xiaoman ang kanyang mga mata at sinabing, Little brother, ibigay mo sa akin ang bangkay ng Golden Crow at irerekomende kitang sumali sa Mirror's Moon. Kung titignan mo ang iyong lakas, parang kara-rating mo lang sa labas ng langit at lupa. May mga panganib sa lahat ng dako sa labas ng langit at lupa, ang pagkakaroon ng background ay iba sa walang background. Pagdating ng oras, pumunta sa aking Mirror's Moon at ginagarantiyahan kita ng ligtas na buhay. Maaari mo ba akong irekomende na sumali sa Mirror's Moon? Sabi ni Yang Kai sa mapang-akit na tono. Ngumiti si Yuan Xiaoman. Huwag mo akong tignan ng ganito, elder ako ng Mirror's Moon, anong masama sa pagrekomenda ng isang tao? And I might as well tell you, maraming magagandang babaeng disciples sa Mirror's Moon ko. Kung mahilig ka sa alinman sa kanila pagkatapos sumali, maaari pa akong maging matchmaker para sa iyo. Mistress. Sinumpa ni Zhang Qi at Ji Tianxing ang kawalang hiyaan ni Yuan Xiaoman sa kanilang mga puso. Gumamit pa siya ng ganoong trick para sa bangkay ng Golden Crow, na itinapon lang ang mukha ng isang mid-grade heaven opening realm. Gayunpaman, pag-iisip tungkol dito ng mabuti, hindi ito nakakagulat. Gaano kabihirang ang bangkay ng Golden Crow? Kung kaya niyang ibigay ang batang ito ng kusa, ano ang maliit na sakripisyong ito? Ang mga babaeng disipulo ba ay kasing ganda mo? Paano kung magustuhan kita? Nanlamig ang mukha ni Yuan Xiaoman habang palihim niyang sinusumpa ang mabahong brat na ito dahil hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanya, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, depende yan sa sarili mong kakayahan. Kung mapapaibig mo ang young lady na ito, susundin ka ng young lady na ito. Hindi ka nagsisinungaling. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Siyempre hindi ako nagsisinungaling. Nang makitang ang adulterous couple na ito, nasa mood pa rin na pag-usapan ito, napangisi si Zhang Qi at sinabing, Bata, kung maniniwala ka sa kanya, ipinapangako kung hindi mo makikita ang araw bukas. Bakit hindi ka sumama sa aking Abomination Land? Ang aking Abomination Land ay walang maraming magagandang babaeng disipulo, ngunit maaari kitang bigyan ng garantiya. Wala na akong lakas ng loob na magsabi ng anuman, ngunit masisiguro kung maaabot mo ang ika-4 na yugto at mabubuksan ang langit sa iyong buhay. Level 4 Heaven Opening Realm. Bulalas ni Yang Kai. Sinabi ni Zhang Qi. Bilang isang cultivator, nilinang namin ang aming buong buhay. Lahat ng nasa labas ay peke, ang sarili nating lakas lamang ang pundasyon. Hanggat kontrolado natin ang kapangyarihan sa sarili nating mga kamay, anong klaseng babae ang hindi natin makukuha? Masyadong may katuturan ang mga salita ng guro na ito. Paulit-ulit na tumango si Yang Kai. Galit na lumingon si Yuan Xiaoman at tinitigan si Zhang Qi. Bakit mo ako sinisiraan? Malamig na ngumuso si Zhang Qi, masyadong tamad na pansinin siya, at patuloy na hinikayat siya. Binata, ibigay mo sa akin ang bangkay ng Golden Crow, maaari kong isumpa sa sarili kong dawsil na ako, ay hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Ang mga salitang ito ay sinabi ng may kaunting katapatan. Walang sino man ang nangahas na manampas sa kanilang sariling dawsil ng basta-basta. Kapag nasira ang panunumpa, malaki ang posibilidad na ang dawsil ay matabyunan ng alikabok at haharangan ang daw. Tila hindi inaasahan ni Yuan Xiaoman na magagawa ito ni Zhang Qi, at sandali, nakalimutan niyang pagsabihan siya. Ang boses ni Yang Kai ay nagmula sa malayo. Nararamdaman ko ang sinseridad ng master na ito, at nakakatukso talaga, pero di ba tatlo kayo? Gusto ko pa ring marinig kung ano ang inaalok ng ibang master. Ngumisi si Ji Tianxing. Paano kung bibigyan kita ng paraan? Sabi ni Yang Kai, walang sinseridad ang mga salita ng guro na ito. Huwag mong isipin ang bangkay ng Golden Crow, hindi ko ito ibibigay sa iyo kahit na mawala ito sa akin. Nagmamadaling tumango si Yuan Xiaoman.
Huwag mong ibigay sa kanya, ang taong ito ay mabisyo at walang awa. Kung ibibigay mo sa kanya ang bangkay ng Golden Crow, tiyak na hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. Sinabi rin ni Zhang Qi. Binata, iyon lang ang masasabi ko. Alam mo kung ano ang pipiliin mo, kaya bilisan mong magdesisyon. Dahan-dahan, pag-iisipan ko. Masyado kang malapit, wala ako sa mood mag-isip. Sagot ni Yang Kai. Sinabi ni Zhang Qi sa mahinang boses. Sa tingin ko wala kang sinseridad. Huwag kang maglaro ng ganyang pandaraya ng bata. Uulitin ko, kung hindi mo ibibigay ang bangkay ng Golden Crow, kahit na malaki ang universo na ito, walang lugar para sa iyo. Ngumuso si Yuan Xiaoman. Tanga. Habang nagsasalita sila, hindi sila bumagal kahit kaunti, patuloy na nagsasara ng distansya sa pagitan nila ni Yang Kai. Gayunpaman, ang brat na iyon ay tunay na nakakapuot. Sa tuwing naabot niya ang isang tiyak na distansya, ang kanyang figure ay kumikislap, at ang kanyang space principles ay magbabago, nag-teleport sa malayo sa isang iglap, na ginagawang imposible para sa kanila na makagambala sa kanya. Talagang hindi nila maintindihan kung kailan lumitaw ang Emperor Realm sa 3,000 Realms, na gumawa ng isang grupo ng Heaven Opening Realm Cultivator na kinakain ang kanilang alikabok. Pagkaraan ng mahabang araw, naabutan din ni Hong Lao, at naramdaman niya ang mabilis na papalapit na aura ni Madam Lan mula sa malayo. Si Madam Lan ang gumamit ng pinakamaraming lakas sa pakikipaglaban sa Golden Crow, kaya siya ang huling gumalaw. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang lakas ng kabilang partido, kaya't kahit nahuli siya sa simula, dahan-dahan siyang naabutan. Makalipas ang kalahating araw, ang 5 Heaven Opening Realm Cultivator ay nagtipon muli, tumatakbo ang leeg at leeg sa patlang ng bituin. Kakaiba ang ekspresyon ni Madam Lan habang nakatingin sa kanilang apat. Napakagaling ng brat na iyon sa pagtakbo. Si Yuan Xiaoman ay nagngangalit sa galit. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang brat na ito, ngunit kapag nahuli ko siya, tiyak na bubunutin ko ang kanyang mga litid at balatan siyang buhay. Kahit walang sinabi yung iba, halatang galit din sila. Kung kakalat ang bagay na ito, nakakahiya talaga. Bahagyang ngumiti si Madam Lan. Teka, mahuli mo siya, mauna na ako. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang kanyang anyo, at talagang sumugod siya sa napakabilis na bilis, pinalawak ang distansya sa pagitan ng iba pang apat sa isang kisap mata. Nang makita ito, si Yuan Xiaoman at ang iba ay napuno ng ayaw, napagtanto na ang bangkay ng Golden Crow ay malamang nawala ng kinalaman sa kanila. Wala silang magagawa, ang lakas nila ay mas mababa kaysa kay Madam Lan, at ang kanilang bilis ay mababa rin. Gaano man kagaling ang brat na iyon sa pagtakbo, makatakas kaya siya sa paghabol sa ika-6 na antas ng Heaven Opening Realm Cultivator. Maging sila ay malamang nawala itong kakayahan. Oo nga, nang makitang hinahabol siya ni Madam Lan, medyo natarante rin si Yang Kai. Ang pang-apat na antas ng Heaven Opening Realm Cultivator ay matagal nang hinabol siya, ngunit wala silang magawa sa kanya. Binigyan siya ng matinding pressure ni Madam Lan nang maabutin niya ito. Sa paghusga sa kamanghamanghang bilis ng Lady Boss, hindi siya makakatakas ng matagal kahit na gumamit siya ng Law of Space. Ilang sandali lang ay naabutan na niya ito. Agad siyang sumigaw. Lady Boss, 4 na buwan na akong nagstay sa first in mo at gumugol ng maraming Heaven Opening pills. Ganito ba ang pakikitungo mo sa akin? Napangiti si Madam Lan. Huwag kang mag-alala, ang bangkay lang ng Golden Crow ang gusto ko. Wala akong gagawin sa iyo. Bakit hindi ka tumigil sa pagtakbo at masunuring ibigay ang bangkay ng Golden Crow? Iligtas mo ako sa gulo. Si Yang Kai ay napuno ng kalungkutan at galit. Ginagawa din ng first in ang ganitong uri ng pambubuli. Sabi ni Madam Lan, hindi ako kumikilos sa ngalan ng first in. Personal opinion ko lang po ito. Ikaw ang magre-represento o hindi, ikaw ang bahala. Lady Boss, huwag mo akong pilitin, baka magsisi ka. Sinabi ni Madam Lan na may interes. Ano ang gusto mo? Maghintay kang. Nagngagat ang mga ngipin ni Yang Kai at sumigaw, abala sa isang bagay habang tumatakbo siya. Pagraan ng ilang sandali, bigla niyang ikinaway ang kanyang kamay, at ilang maliliit. Agad na bumaril ang mga itim na tuldok sa kaliwa at kanan. Kasabay nito, tinawag ni Yang Kai ang kanyang sining at sumigaw. 10 space rings, ang isa ay naglalaman ng bangkay ng Golden Crow. Sige, hanapin niyo na. Ito ay pag-aari ng sino mang nakahanap nito. Wala itong kinalaman sa akin. Pagkasabi niya nito ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Madam Lan. Lihim niyang isinumpa ang mabahong brat na ito sa paggawa ng walang hiyang plano. Si Yuan Xiaoman at ang iba ay sumimangot din. Kahit alam nila na siyang. Baka sinusubukang i-distract sila ni Kai at wala sa 10 space rings, hindi sila naglakas loob na baliwalain ito. Paano kung ang bangkay ng Golden Crow ay nasa isa talaga sa space rings? Kung hindi sila nag-imbestiga, hindi ba hinahayaan nila ang iba na samantalahin sila?
Kahit na sila ay may mga pagdududa, ang 5 Heaven Opening Realm Cultivator ay naghiwalay sa isang iglap at sumugod patungo sa iba't ibang target. Pagkatapos ng kalahating tasa ng oras ng tsaa, nakita nila ang lahat ng 10 space ring, ngunit pagkatapos ng maingat na inspection, wala kahit isang hibla ng buhok, pati na ang bangkay ng Golden Crow. Mariin na itinikom ni Yuan Xiaoman ang kanyang mga ngipin, dahilan para tumikim ang mga ito. Papatayin ko talaga siya. Ang pakiramdam na ito ng pagtalon sa isang bitag sa kabila ng pag-alam na ito ay isa ay kasuklam-suklam. Nangako siya sa sarili na kapag nahuli niya si Yang Kai, hindi niya ito hahayaang magsaya. Ibinigay ko na sa iyo ang bangkay ng Golden Crow. Bakit ka pa naghahabol? Dapat ba napakawalang awa mo? Sigaw ni Yang Kai mula sa harapan, puno ng galit ang boses. Pinagkakaguluhan pa tayo ng brat na ito. Ngumuso si Zhang Qi. Sinabi ni Yang Kai, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin ito sa iyong sarili. Siguradong nahanap na ito ng isa sa inyo, pagkatapos ay palihim itong itinago, at ngayon ay gusto mo akong iframe. Galit na galit si Madam Lan kaya tumawa siya. Sinisikap ng brat na ito na magudyok sa pagitan natin. Ngumuso si Yuan Xiaoman. Gayunpaman, wala sa 2 space rings na kinuha ko. Lumingon siya sa iba, na ganoon din ang sinabi. Sino ang nakakaalam kung nagsasabi siya ng totoo? Masayang sabi ni Yuan Xiaoman. Pinandilatan siya ni Zhang Qi. Lumaki ba ang utak mo sa dibdib mo? Oo naman, ang may malalaking suso ay walang utak. Sinabi na ni Madam Lan na sinusubukan niyang itaboy ang pagitan namin, pero gusto mo pa rin mahulog. Sinabi ni Yuan Xiaoman. Bakit ka nagmamadali? Sinasabi ko lang, paano ako nahulog dito? Bakit ka ba nagmamadali? May tinatago ka ba? Hindi ako mapakali sa iyo. Galit na sabi ni Zhang Qi. Sabi ni Madam Lan. Madaling patunayan ito. Sumigaw siya. Yang Kai, nangangahas ka bang sumumpa sa iyong dawsil na itinago mo ang Golden Crow sa isa sa 10 space rings? Kung maglakas loob kang magmura, titigil kami agad. Galit na sabi ni Yang Kai. Ibinigay ko na ito sa iyo. Bakit ako magmumura? May batas pa ba? Tumawa si Ji Tianxing. Batas. Sa mundong ito, lakas ang batas. Kung wala kang lakas, matapakan ka lang. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. Natutunan ko na ang aking leksyon. Wala nang masabi. Nagpatuloy sila sa paghabol. Siguradong hindi na itapon ang bangkay ng Golden Crow. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang daya ng brat na ito ay napakaganda. Bagamat hindi nito mababago ang pangwakas na kinalabasan, naantala man lang sila ng ilang sandali. Marshall Peak, Kabanata 3918. Naglalakad patungo sa bitag. Makalipas ang kalahating araw, biglang nagtaas ng kilay ang 5 mid-grade Heaven Opening Realm sa masayang sorpresa. Sinabi ni Yuan Xiaoman. Mukhang tumigil siya. Nabuhayan ang loob ni Red Elder. Siguro naubusan na siya ng energy. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tao mula sa Emperor Realm na kakatapos lang ng kanyang dawsil. Ito ay lubos na kahanga-hanga para sa kanya na makatakbo ng napakatagal habang hinahabol ng mga mid-grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang presyon ng pagtakbo tulad nito ay napakalaki. Paano siya patuloy na tumatakbo? Nagningning ang mga mata ng lahat, at ang kanilang bilis ay biglang tumaas. Si Madam Lan ang nangunguna, naiwan ang iba sa malayo. Nanlumo si Yuan Xiaoman at ang iba pa. Sa kawalan ng laman, tumayo si Yang Kai, tinitingnan ang 5 figure na nagmamadaling palapit sa kanya. Siya ay huminga ng mahina, at kasabay nito, kumuha ng ilang mga spirit pill at pinalamanan ang mga ito sa kanyang bibig, pinipino ang mga ito at kinokontrol ang kanyang paghinga. Bata, mula sa malayo ang boses ni Madam Lan. Pagkatapos nito, paano ang pagsali sa first in? Si Yang Kai ay napakahusay sa pagtakbo, at siya ay bihasa sa law of space. Na-in-love din siya sa kanya. At saka, aagawin niya ang bangkay ng Golden Crow sa kanya mamaya. Ang first in ay palaging mapayapa. Kahit na sa pagkakataong ito ay inaagaw na niya ito sa sarili niyang pangalan, inagaw pa rin ito. Ang pagpayag sa kanya na sumali sa first in ay isang paraan ng kabayaran. Higit sa lahat, si Yang Kai ay nagpukaw ng napakaraming makapangyarihang cultivator sa pagkakataong ito. Kung walang nagpoprotekta sa kanya, malamang na hindi siya makakaligtas sa labas ng Universe World. Baka mamatay pa siya bukas. Matapos mangagaw ng gamit ng isang tao, nararapat lamang na protektahan ang kanilang buhay. Napangiti si Yang Kai. Sumali sa first in. Ano ang magagawa ko kung sasali ako sa first in? Hindi ako marunong magluto. Humalaklak si Madam Lan. Ang galing mo tumakbo. Maging waiter ka lang. Natuwa si Yang Kai. Lady Boss, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit hindi ito ang aking ambisyon. Natatakot akong mabaigo ka. Kumunat ang noo ni Madam Lan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na nagawa mo this time?
Kung walang magpoprotekta sa iyo, paano ka makakaligtas? Siyempre alam ko, tumanggo si Yang Kai. Ngunit hindi pa rin ako sanay na ipagkatiwala ang aking kapalaran sa iba. Lady Boss, hindi magbabago ang mga bundok, at agos ang mga ilog. Sigurado akong magkikita pa tayo. Habang nagsasalita, kumaway siya kay Madam Lan. Naramdaman ni Madam Lan na may mali at nagmamadaling sumigaw. Sandali, bakit siya hihintayin ni Yang Kai? Ang kanyang figure ay kumislap, at siya ay nawala ng walang bakas. Kalokohan. Nagngangalit si Madam Lan at sumigaw. Napakalapit na niyang maisara ang espasyo sa paligid ni Yang Kai at pigilan itong muling gamitin ang teleportation technique na iyon. Ngunit dahil sa kaunting distansyang iyon, nasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa teleportasyon na ito, muli siyang napakalayo sa kanya. Kakailanganin ng maraming pagsisikap para makahabol. Ang kanyang mabuting hangarin ay tinatrato bilang masamang layunin. Nagngangalit si Madam Lan. Ang kanyang divine sense ay kumalat na parang tubig, sinusubukang hanapin ang lokasyon ni Yang Kai. Ngunit sa sumunod na sandali, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay dahil sa loob ng saklaw ng kanyang divine sense perception, walang anumang palatandaan ni Yang Kai. Yung brat na yon parang nawala sa hangin. Hindi napigilan ni Madam Lan na ibuka ng bahagya ang mapupulang labi, puno ng pagtataka ang magagandang mata. Hindi dahil hindi pa gumagamit si Yang Kai ng teleportation sa ilalim ng kanyang ilong, ngunit may limitasyon sa distansya sa bawat pagkakataon. Kahit na ginamit niya ito, hindi niya matatakasan ang saklaw ng kanyang perception, kaya mabilis niyang mahanap ang mga track ni Yang Kai at patuloy na hinahabol siya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na talaga siya. Paano niya ito nagawa? Hindi kaya nakakapag-teleport ng napakalayo ang brat. Kung mayroon siyang kakayahan na ito, maaari niya itong ipagtabuyan noon pa. Bakit maghihintay hanggang ngayon? Habang siya ay naguguluhan tungkol dito, naabutan din ni Hong Lao at ng iba pa. Lumingon sila at nagtanong, nasaan siya? Umiling si Madam Lan na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Si Hong Lao at ang iba ay natural na hindi naniniwala sa kanya. Inilabas nila ang kanilang divine sense para mag-imbestiga, ngunit wala sa kanila ang nakadetect sa aura ni Yang Kai. 4th grade heaven opening realm lang sila. Kung kahit si Madam Lan, isang 6th grade heaven opening realm, ay hindi siya ma-detect, paano sila? Sister Lan, nahuli mo na ba yung brat na iyon? Tiningnan ni Yuan Xiaoman si Madam Lan pataas at pababa, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Parehong nagalit at natuwa si Madam Lan. Inabot niya at kinatok ang ulo ni Yuan Xiaoman. Mabuti na lang kung nahuli ko talaga siya. Sa kasamaang palad, wala sa kamay ko ang brat na iyon. Tinakpan ni Yuan Xiaoman ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay. Kung wala siya, edi wala. Bakit mo ako sinaktan? Habang nag-uusap ang dalawa, biglang gumawa ng selyo si Hong Lao gamit ang dalawang kamay. Isang misteryosong aura ang lumabas sa kanyang katan. Lumingon ang lahat at nakitang may tila ilusyon na pulang linya na nakabalot sa kanyang mga daliri. Nagliwanag ang mga mata ni Yuan Xiaoman. Soul Ling Silk. Hong Lao, kailan mo ito itinanam? Ngumuso si Hong Lao. Ito ay isang pag-iingat lamang. Hindi ko inaasahan na ito ay talagang magagamit. Dati, minsan niyang inatake si Yang Kai. Bagamat hindi siya nagdulot ng malaking pinsala kay Yang Kai dahil sa layo, ang isang pag-atake na iyon ang tahimik na nakakuha ng tipak ng aura ni Yang Kai at pinagsama ito sa Soul Leading Silk na ito. Ang Soul Leading Silk ay walang gaanong gamit, ngunit ito ay lubhang kapakipakinabang para sa pagsubaybay. Hanggat ang distansya ay hindi masyadong malayo, ang Soul Leading Silk ay makakapagturo sa tamang direksyon. Habang nagsasalita siya, may ginawa si Hong Lao. Lumipad ang pulang linya at dahan-daang tumuro sa isang direksyon. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang lumingon sila. Dahil ang Soul Leading Silk ay nakaturo sa direksyon na kanilang nilipad. Sa madaling salita, nakalusot si Yang Kai sa likuran nila nang walang nakakapansin. Hong Lao, nagkamali ka ba? Hindi tama ang direksyong ito. Napakurap si Yuan Xiaoman at tumingin kay Hong Lao. Imposible. Medyo awkward ang ekspresyon ni Hong Lao. Ang Soul Leading Silk ay hindi maaaring magkamali. Dahil ito ay nakaturo sa direksyon na iyon, nangangahulugan na ang brat ay talagang nasa direksyon na iyon. Pero, nanggaling kami sa direksyon na iyon. Kung talagang pumunta siya sa ganoong paraan, paano namin hindi mapapansin? Hindi ito nagkaroon ng kahulugan. Sa kanilang lakas, dapat ay nakadama sila ng ilang bakas. Nag-isip si Madam Lan. Ang brat na iyon ay bihasa sa Space Divine Technique. Dati, nag-teleport lang siya, kaya dapat may itinatago siyang hindi natin alam. Matagal ko nang narinig ang Hong Lao's Soul Leading Silk. Dahil itinuturo ng Soul Leading Silk, hindi ito dapat mali. O hindi, biglang nagbago ang ekspresyon ni Zhang Qi. Ano? Napatingin si Yuan Xiaoman nang may pagtataka.
Hindi siya nilinggan ni Zhang Qi. Tumingin lang siya kay Madam Lan at sinabing, mas alam ni Madam kaysa sa akin kung ano ang direksyong iyon. Saglit na natigilan si Madam Lan bago siya nag-react. Bahagyang bamuka ang maliit niyang bibig. Ang first in. Kaya yon ang pinaplano ng brat na yon. Nagulat na sabi ni Yuan Xiaoman. Gusto niyang magtago sa first in sa simula pa lang. Ngumiti si Zhang Qi ng mapait. Mukhang tama. Hindi nakakagulat na siya ay walang takot nitong mga nakaraang araw at hindi nag-aalala na hindi siya makatakas. May plano siya noon pa man. Kagiliw-giliw na brat. Tumawa si Madam Lan. Sa kawalan na ito, maaari pa rin kumilos si Madam Lan laban kay Yang Kai, ngunit kung talagang nagtago si Yang Kai sa first in, pagkatapos ay sa first in ay siya ang pundasyon nito, kailangan niyang tiyakin ang kanyang kaligtasan anuman ang mangyari. Walang sino man ang maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa kanya sa first in, kahit na si Madam Lan. Sa halip, kailangan niyang protektahan siya at mag-ingat na mapatay. Pero, masyadong walang muwang ang brat na ito. Binabati kita, Madam Lan. Saludo si Zhang Qi, medyo naga-atubili. Napabuntong hininga din si Ji Tianxing. Alam niyang mali ang ginawa ng brat. Hindi lang siya pumasok ng diretso sa bitag, ngunit pinalampas din niya ang pagkakataong makuha nila ang bangkay ng Golden Crow. Hinawakan ni Yuan Xiaoman ang braso ni Madam Lan at tiningnan siya ng malungkot. Sister Lan, isama mo ako. Pangako hindi ako lalaban sa'yo, manunood lang ako. Marahan na tumawa si Madam Lan. Iniunat niya ang isang daliring payat at malajade at tinapik ang noo ni Yuan Xiaoman. Sa iyong panaginip, lumuwa siya. Isang banayad na puwersa ang biglang sumabog mula sa dulo ng kanyang daliri at tinulak si Yuan Xiaoman palayo. Sinasamantala ito, pagkakataon, sinabi ni Madam Lan. Aalis muna ako. May lumabas na puting liwanag mula sa ilalim ng paa ni Madam Lan at bumalot sa kanya. Nang mawala ang puting liwanag, nawala rin si Madam Lan ng walang bakas. Ang Universe Escape Technique. Naglakad pabalik si Yuan Xiaoman, hinimas ang kanyang noo. Gagaw talaga ang brat na iyon. Hindi ba niya alam ang Universe Escape Technique? Hanggat nasa malaking teritoryo pa tayo, makakabalik si Sister Lan sa first in anumang oras at kahit saan. Pagtingin sa kanya, halatang matagal na siyang wala dito. Paano niya malalaman ang tungkol sa Universe Escape Technique? Napabuntong hininga si Zhang Qi. Ano ang dapat nating gawin? Lumingon si Yuan Xiaoman para tumingin sa iba. Sumimangot si Ji Tianxing at hindi umimik. Nagmadali siyang pumunta sa direksyon ng first in. Sinabi rin ni Hong Lao. Kahit ano pa, masarap manood ng palabas. Bukod dito, lahat tayo ay may truce on gold. Hindi ligtas na lumipat ngayon. Punta tayo sa first in at maghintay. Tumanggo si Yuan Xiaoman. Totoo yon. Pagkatapos magpalitan ng ilang simpleng salita, lumipad din ang mga mid-grade heaven opening realm patungo sa first in. Sa pagkakataon nito, hindi na sila nagmamadali, hindi na kailangang magmadali. Sa anumang kaso, ang brat na si Yang Kai ay nakapasok na sa kanilang bitag. Sa lakas ni Madam Lan, hindi siya dapat mabaygo. Hindi lang nila alam kung anong klaseng ekspresyon ang makikita niya nang bigla niyang makita si Madam Lan. Sa isang lugar sa kawalan, biglang lumitaw ang figure ni Yang Kai, isang space spirit bead na lumulutang sa tabi niya. Inabot niya upang kunin ang space spirit bead, si Yang Kai ay lihim na napabuntong hininga. Pagkatapos itapon ang 10 space ring upang maakit ang atensyon ni Madam Lan at ang iba, lihim niyang ikinalat ang isang space spirit bead. Dahil din sa pagpoposisyon ng space spirit bead na ito, kaya niyang maglakbay sa kawalan at makatakas sa hanay ni Madam Lan at ng iba pang divine telekinesis. Sa sandaling ito, ang mga aura na nakalock sa kanya sa lahat ng oras ay tuluyang nawala. Alam ni Yang Kai na ang kanyang pamamaraan ay gumana, at ang kanyang puso sa wakas ay nakaka-relax. Tumingin sa kaliwa at kanan, at kinumpirma na wala siyang nakitang iba, tinukoy ni Yang Kai ang direksyon at nagmamadaling pumunta sa first in. Tulad ng sinabi ni Yuan Xiaoman at ng iba pa, ang una niyang destinasyon ay ang first in. Doon lang siya magiging ligtas. Kung hindi, saan pa siya makakatakbo kasama ang bangkay ng Golden Crow? Hindi siya magiging ligtas kahit saan. Kung ano ang dapat niyang gawin pagkarating sa first in, tanging tainga lang ang nalalaro niya. Kasabay nito, tahimik ang lobby ng first in na lumulutang sa kawalan. Mula nang magbago ang Sunstar, ang orihinal na maingay na first in ay ganap na tumahimik. Umalis na ang lahat ng bisita. Bagamat ang ilang mga tao ay sunod-sunod na bumalik, ang mga taong ito ay pawang mga mababang antas na disipulo ng iba't ibang dakilang puwersa. Wala sa kanila ang nasa Heaven Opening Realm, kaya natural na hindi sila nang ahas na tumakbo. Sa sandaling ito, lahat sila ay nagpapahinga sa mga silid sa gilid, dahilan upang ang waiter at ang accountant sa likod ng counter ay walang magawa. Ang isa ay nakahiga sa isang bangkito, natutulog, habang ang isa ay natutulog sa isang mesa. Marshall Peak,
Kabanata 3919. Nakatira sa inn. Biglang, isang figure ang sumugod mula sa likurang patio, na nagdulot ng bugzo ng hangin habang ito ay nawala sa malayo. Sa sobrang takot ng alipin ay napabalikwas siya sa kanyang dumi, nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa labas, ngunit wala siyang makita. Sa likod ng counter, inangat din ng accountant ang ulo, antok na antok ang mga mata. Si Lady Boss ba iyon? Napakurap ang alipin. Hindi ko alam, hindi ko nakita ng malinaw. Hindi ba pumunta si Lady Boss sa Sunstar? Nag-isip sandali ang accountant, tumango, at bumalik sa pagtulog. Sa kawalan, ang figure ni Yang Kai ay mabilis na dumaan. Isang araw na ang lumipas mula nang iwaksi niya ang mga mid-grade heaven opening realm, at palapit na siya ng palapit sa first tower. Ngunit sa ilang kadahilanan, patuloy na nababahala si Yang Kai, na parang may masamang mangyayari sa kanya. Hindi naglakas loob na baliwalain ni Yang Kai ang ganitong uri ng pakiramdam, kaya labis siyang nag-iingat habang lumilipad, binibigyang pansin ng sitwasyon sa kawalan sa lahat ng oras, naghahanda para sa hindi inaasahang pangyayari. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagmamasid, wala talagang panganib. Pabayaan na ang mga mid-grade heaven opening realm na tinalikuran niya, kahit na ang mga low-grade heaven opening realm ay wala kahit saan. Hinala niya na siya ay labis na kinakabahan. Kung tutusin, ang ginawa niya sa pagkakataong ito ay parang pagsuntok ng pugad ng putakti, na nakakasakit ng maraming puwersa. Ano ang dapat niyang gawin sa hinaharap? Talagang nag-aalala si Yang Kai. Matapos lumipad ng mahabang panahon, nayanig ang isipan ni Yang Kai nang makita niya ang unang tore sa di kalayuan. Nakarating na rin siya sa wakas. Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Kai, lihim na nagpasya na ang una niyang gagawin pagdating sa first tower ay ang maligo, magpalit ng malinis na damit, at pagkatapos ay magpahinga ng mabuti. Who cares kung ano ang nangyayari sa labas? Sa anumang kaso, ang bangkay ng Golden Crow ay nasa kanyang mga kamay. Pagdating ng oras, maghihintay siya para sa isang magandang presyo at gagawa ng windfall. Nang siya ay nagpapahinga, tumindig ang mga balahibo ni Yang Kai. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa isang lugar sa kawalan at umungal. Sino ito? Habang nagsasalita siya, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at isang napakalaking moonblade ang naglaslas. Isang payat na parang jade na kamay ang lumabas sa manipis na hangin at kinurot ang moonblade ng walang katulad na katumpakan. Sumayaw ang Space Principles sa pagitan ng mga payat na daliri na iyon, ngunit hindi nila nagawang saktan ang moonblade kahit kaunti. Sa pamamagitan lamang ng kaunting lakas, ang moonblade ay nabasag at naglaho. Nakaramdam si Yang Kai ng lamig sa kanyang gulugod. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may hamarang sa kanyang moonblade gamit ang kanilang mga kamay. Kahit sino pa ang taong ito, siguradong hindi maarok ang kanyang lakas. Siya ay hindi matatalo. Nang malapit na siyang mag-spell para makatakas, biglang nag-freeze ang espasyo sa paligid niya, at naging malabo ang laws of space. Hindi ako makaalis. Tumutulo ang pawis sa noo ni Yang Kai habang pinagmamasdan niya ang isang matikas na figure na unti-unting lumalabas sa kawalan at lumilitaw sa kanyang harapan. Matapos makita ang mukha ng lalaki, bumuka ng napakalawak ang bibig ni Yang Kai na maaaring magkasya ang isang kamao dito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ngumiti ng matamis ang tao. Ang kanyang aswal na damit ay nagpatingkad sa kurba ng kanyang maselang katawan. Mukhang nasiyahan siya sa reaksyon ni Yang Kai. Napakatamis ng kanyang ngiti na nakakatakot. Ikaw. Tumingin si Yang Kai sa kanya na may pag-aalinlangan at kumunot ang noo. Ikaw ang kambal na kapatid ni Madam Lan. Kung hindi iyon ang kaso, walang paraan para maipaliwanag kung bakit siya pipigilan ni Madam Lan dito. Kahit na siya ay isang 6th grade heaven opening realm, walang paraan na nakabalik siya sa first inn bago siya at itinago ang kanyang aura upang maghintay dito para sa kanyang pagdating. Lalong napangiti ang Lady Boss. Ako si Madam Lan. Ako si Madam Lan. Wala akong kapatid na kambal. Imposible. Tiyak na hindi maniniwala si Yang Kai sa kalokohang iyon. Maingat siyang tumingin sa paligid at gumawa ng panghuling pakikibaka. Anong ginagawa mo dito? Gusto kong bumalik sa first inn. Mangyaring gumawa ng paraan. Bahagyang ngumiti si Madam Lan. Mas alam mo kung ano ang ginagawa ko dito. Bata, iabot mo ang gamit. Mabisa pa rin ang dating alok ko, at bibigyan kita ng sapat na kabayaran. Mukhang nakakita talaga ng multo si Yang Kai sa pagkakataong ito. Tinignan niya ito ng taas-baba. Ikaw talaga Madam Lan. Galit na sabi ni Madam Lan. Paano ako magiging peke? Pero ikaw. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit? Gayunpamang, nandito ako ngayon. Huwag mo nang isipin na bumalik sa first inn. Ayokong ibuli ang mahina. Mas mabuting makipagtulungan ka ng masunurin. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin sa kalungkutan at galit. Hinaharangan mo ako, at sinasabi mong ayaw mong ibuli ang mahihina.
Madam Lan, napakawalan Gia mo. Nagdilim ang ekspresyon ni Madam Lan. Brat, sinong tinatawag mong walang hiya? Kung ako, bakit pa ako mag-aaksaya ng oras na kausapin ka? Matagal na sana kitang pinatay. Pagkatapos niyang magsalita ay kinalma niya ang kanyang tono at nagpatuloy. Yang Kai, hindi magandang bagay para sa iyo na magkaroon ng bangkay ng Golden Crow. Nakita mo rin ang sitwasyon noon. Kahit na makapasok ka sa first in, sa tingin mo, pwede kang magtago dito magpakailanman. Ang gayong kayamanan ay mapoprotektahan lamang ng malakas na lakas. Kung ikaw ay hindi sapat na malakas, ito ay magiging isang sumpa lamang sa iyong kamatayan. Ang mga nakilala mo noon ay iilan lamang sa Heaven Opening Realm. Ngayon na kumalat na ang balita ng Sunstar ng Golden Crow's Divine Palace, ang mga darating ay maaaring hindi lang mid-grade Heaven Opening Realm, kundi high-grade Heaven Opening Realm. Baka hindi sila madaling kausap gaya ko. Sumimangot si Yang Kai. Paanong hindi niya malalaman na tama si Madam Lan? Bukod dito, gaya ng sinabi ni Madam Lan, kung gugustuhin niya, maaari niya itong atakihin dito mismo. Sa lakas ng kanyang 6th grade Heaven Opening Realm, walang paraan na mapipigilan siya nito. Gayunpaman, hindi siya gumamit ng dahas, at sa halip ay sinubukan niyang hikayatin siya ng maayos. Sa puntong ito, disente pa rin ang ugali ni Madam Lan. Pag-isipan mong mabuti, pero wala kang masyadong oras para mag-isip. Hihintayin kita dito. Sabihin mo sa akin ang sagot mo kapag nakapag-isip ka na. Bumantong hininga si Madam Lan, nakatingin kay Yang Kai na may habag. Ito ang trahedya ng hindi sapat na lakas. Kahit na nakuha niya ang isang bagay na mabuti, maaaring hindi niya ito mapanatili. Umiling si Yang Kai. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Kumunat ang noo ni Madam Lan. At ang sagot mo. Na-appreciate ko ang kabaitan ni Madam Lan, pero hindi pa ako sanay na napipilitin ako ng kahit ano. Kung gusto ni Madam Lan ang bangkay ng Golden Crow, pumunta ka na lang at kunin mo. Natawa si Madam Lan sa kanyang sinabi, ikiling ang kanyang ulo para tingnan siya. Sigurado ka bang gusto mong gawin ko? Halika, solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Huminga ng malalim si Madam Lan, tumataas baba ang buong dibdib niya. Bahagyang nakaawang ang mapupulang labi niya. Huwag kang mag-alala, bagamat hindi mo ito ginawa ng kusa, babayaran kita. Ang mga salitang ito ay sinabi ng buong katapatan. Nang matapos siyang magsalita, inabot ng kanyang kamay si Yang Kai. Sa sandaling ito, isang malaking pakiramdam ng panganib ang biglang bumangon sa kanyang puso. Sa kanyang pagkabigla, likas na pinaandar ni Madam Lan ang kanyang sariling lakas, na ginawa itong depensa. Kasabay nito, narinig niyang tumawa ng malakas si Yang Kai. Mag-ingat ka, Madam Lan. Nang sumikat ang gintong liwanag, nanlabo ang kanyang paningin. Bigla siyang nakarinig ng gurgling sa tabi ng kanyang tainga, at isang nakakatakot na aura ng karahasan ang bumaba mula sa langit. Sa pagsisiyasat ng kanyang banal na telekinesis, isang napakalaking multo ng isang golden rooster ang lumitaw sa kanyang harapan, nakatingin sa kanya ng mapagpakumbaba, ang mga mata nito ay puno ng kawalang interes. Miemeng, sigaw ni Madam Lan. Mabilis siyang umatras, halos magsuka ng dugo sa galit. Dati, sa pangunahing bulwagan ng Golden Crow Palace, minsang lumitaw ang divine technique ni Miemeng, na nagbigay ng huling suntok sa Golden Crow at pinatay ito. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Yang Kai, inagaw ang bangkay ng Golden Crow, at tumakas. Bagamat malabo niyang nahulaan na ang divine technique ni Miemeng ay may kinalaman kay Yang Kai, ang ganitong bagay ay palaging isang nakakaligtas na buhay na trump card. Walang sino man ang magkakaroon ng napakarami sa kanila. Sino ang nakakaalam na maaaring ay activate ni Yang Kai ang divine technique ni Miemeng? Kahit na sa kanyang pick, si Madam Lan ay makaka-atras lamang sa harap ng divine technique ni Miemeng. Bukod dito, siya ay nasugatan noon, at ang paghabol kay Yang Kai ay nakakonsumo ng maraming enerhiya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-recover. Kaya naman, nang maramdaman niyang papalapit na ang divine technique ni Miemeng, agad na umatras si Madam Lan. Sa gitna ng mga dagandong, iniunat ni Miemeng ang kanyang leeg at humalik sa direksyon ni Madam Lan. Ang simpleng pagkilos na ito ay naglalaman ng kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Napasigaw si Madam Lan sa sakit. Mabangis na kumislap ang liwanag sa kanyang katawan, at iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Biglang bumaba ang aura niya. Sa kabutihang palad, siya ay umatras sa oras, at sa paalala ni Yang Kai, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Paglingon niya, nakita niya ang figure ni Yang Kai na kumikislap habang mabilis itong papalapit sa unang bahay. Mukhang susugod na siya sa unang bahay. Galit na galit si Madam Lan kaya natawa siya. Inabot niya ang palad niya sa direksyong iyon. Mabaho brat, gusto mo pang tumakbo.
Si Yang Kai, na tumatakbo pasulong, ay nakaramdam ng nakakatakot na puwersa na dumarating sa kanya mula sa likuran. Wala na siyang oras para tumalikod at hamarang bago siya nataman. Sa isang iglap, namamanhid ang kanyang likod, at nabasag ang lahat ng buto sa kanyang katawan. Malakas siyang nagmura at ginamit ang puwersang ito para ibulsa muna ang ulo sa unang bahay. Malakas siyang bumagsak sa sahig na may malakas na boom. Sa main hall, nagulat ang katulong at ang accountant na nakatulog. Mabilis silang nagtaas ng ulo at tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, napansin ng katulong si Yang Kai na nakahandusay sa sahig. Malabo niyang naramdaman na medyo pamilyar ang figurang ito. Lumapit siya sa kanya at tumalikod, ipinakita ang nagulat na ekspresyon. Yang Kai. Damaloy ang dugo mula sa bibig ni Yang Kai. Marahas siyang umubo at malakas na ikinaway ang kamay. Ngumiti ang katulong at yumuko. Inabot niya at sinundot si Yang Kai ng 2 beses. Ginoo, bakit po kayo bumalik? Napabuntong hininga na lang si Yang Kai. Matapos ang pagsundot ng 2 beses, umubo na naman siya na para bang malapit na siyang mamatay. Ang hampas ng palad ni Madam Lan kanina ay hindi niya kayang tiisin. Ang lakas ng isang 6th grade heaven opening realm ay talagang napakalakas. Hinawakan ang braso ng katulong, umirap si Yang Kai at sinabing, "Tumigil ka. Tumigil ka. Tumigil ka, wala akong ginawa. Tumigil ka. Tumigil ka." Gulat na sabi ng katulong. "Tumigil ka. Ito ay isang makulimlim na inn. Sigurado ka bang gusto mong manatili? Naalala ko nung may umalis dati, sinabi niya na hindi na siya babalik dito." Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai. Saglit siyang nag-isip, talagang sinabi niya iyon. Pinilit niyang ngumiti at nagngangalit na sinabi, "Tumigil ka." Lumingon ang katulong para tingnan ang accountant. "May bakanting silid pa ba tayo?" Inilabas ng accountant ang kanyang ulo mula sa likod ng counter at tumingin kay Yang Kai. Naiintindihan niya. "Oo, ngunit mayroon na lang tayong pinakamagandang silid na natitira." Nakangiting tumingin ang katulong kay Yang Kai. "Ang pinakamagandang silid. Gusto mo bang manatili? Kung gagawin mo, ito ay 1,000 espiritual na table task bawat gabi. Kailangan mo munang magbayad. Ang presyo ay direktang 2 beses na mas mahal." At naglakasloob pa rin siyang sabihin na hindi ito isang makulimlim na inn. Inabot ni Yang Kai at hinampes ang isang space ring sa kamay ng katulong. "Huwag kang magsalita ng kalokohan. Gago." Sa oras na ito, kahit na ito ay 10,000 espiritual na table task bawat gabi, kailangan pa rin niyang manatili. Sa malawak na universo na ito, wala nang ibang mapupuntahan maliban sa unang inn. Marshall Peak, Kabanata 3920. Sunod-sunod na pagbabalik, ang lakas mo pang Ira. Masayang tumayo ang waiter at inihagis ang interspatial ring sa counter. Sinenyasan niya ang cashier na mag-book ng kwarto at tinanong si Yang Kai. "Sino ang nanakit sa iyo? Paano ka nasaktan ng ganito?" "Baliw na babae." Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin. "Sino ang minumura mo, brat?" Pumasok ang isang tigre mula sa pinto. Bahagyang namutla ang kanyang mukha at may dugo sa gilid ng kanyang bibig. "Lady Boss." Nagulat ang waiter. "Anong nangyari sa iyo?" Kitang-kita niya ang lakas ng Lady Boss. Kung titingnan ang iilang malalaking rehiyon sa malapit, sino ang makakasakit sa kanya? At sa paraan ng pagtingin niya kay Yang Kai. Naramdaman niyang may mali. Itinuwid ni Yang Kai ang kanyang leeg at sinabing, "Isusumpa ko ang sino mang nananakit sa akin." Sa orihinal, nakarating sila ng ligtas. Sinong mag-aakala na may masasaktan sila sa huli? Sinayang pa nila ang isang golden annihilation plume. Kanino sila maaaring magreklamo? Nagalit din ang Lady Boss, isang nakakagulat na nakamamatay na aura na bumulwak mula sa kanyang malambot na katawan habang siya ay humakbang palapit kay Yang Kai ng hakbang-hakbang, ngumingiti. "Bata, ang iyong tapang ay hindi maliit." Lumapit ang waiter at nag-aalalang sinabi, "Pakiusap, huminahon ka, Lady Boss. Huwag mong sirain ang iyong reputasyon." Bilang Lady Boss, kung sasalakayin niya ang isang bisita dito, masisira ang reputasyon ng First Hotel na napanatili sa loob ng maraming taon. Kumunat ang noo ni Madam Lan at napatigil siya sa paglalakad. Saglit niyang tinitigan si Yang Kai at biglang tumawa. Galit na sinabi ni Yang Kai, "Anong tinatawa-tawa mo? Mag-ingat na huwag tumawa hanggang sa malaglag ang iyong mga ngipin." Kinawian ni Madam Lan ang kamay niya at pumunta sa gilid at umupo na may ngiti sa labi. Bagamat nasaktan siya ni Yang Kai sa isang sandali ng kawalang ingat, bihira na ang isang tao mula sa Emperor Realm ay makakagawa nito sa ilalim ng kanyang ilong. Kung ikukumpara sa sarili niyang mga pinsala, mas interesado ang Lady Boss kay Yang Kai. Sa malawak na mundong ito na may 3,000 mundo, malamang na walang sino man mula sa Emperor Realm ang makakagawa ng ginawa ng brat na ito nitong mga nakaraang araw. Tila na alarma sa momentum ng Lady Boss, maraming figure ang lumitaw sa tuktok ng hagdan sa ikalawang palapag.
Ang pinuno ay si Meng Hong mula sa Great Moon Province, na sinundan ni Lao Fang, Dai Yu, Asan, at iba pa. Dumating sila sa first hotel ng maaga sa ilalim ng utos ni Wei Kei na magpadala ng mensahe sa punong tanggapan ng Great Moon Province, kaya nagpakita sila dito sa oras na ito. Agad nilang nakita si Yang Kai na nakahandusay sa sahig at gulong-gulo. Nagulat si Meng Hong at lalapit na sana para tingnan, ngunit nagmamadaling ipinadala ni Yang Kai ang kanyang boses. Huwag kayong pumunta rito. Nagtaka si Meng Hong, ngunit tumigil siya. Magpanggap na hindi mo ako kilala. Sinabi ni Yang Kai kay Meng Hong at Dai Yu at sa iba pa at saka tumingin sa malayo. Walang sinabi si Yang Kai at hinayaan siyang tulungan siya sa itaas. Nang madaanan nila si Madam Lan, maluwag niyang sinabi. Puntahan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Para sa kanya na makapagsalita ng mga ganoong salita sa oras na ito ay talagang bihira. Natahimik din si Yang Kai at tumango. Maraming salamat sa kabaitan ni Madam. Wala akong pagpipilian kundi kumilos noon, humihingi ako ng tawad kay Madam. Kinawian ni Madam Lan ang kanyang kamay at hindi na nagsalita pa. Sinundan niya ang katulong sa silid. Hindi iyon ang pinakamagandang silid, ngunit hindi ito naiiba sa tinutuluyan niya noon. Gayunpaman, ito ay 2 beses na mas mahal. Ay nalalayan siya ng alipin na maupo at sinabi, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Pupunta ako sa aking trabaho. Tumango si Yang Kai. Pagkaalis ng katulong, naglabas si Yang Kai ng ilang elixir at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig. Bago pa niya mapino ang mga ito, narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Nahihirapan siyang bumangon. Pagbukas niya ng pinto, pinapasok ni Meng Hong si Lao Fang at ang iba pa. Nag-aalalang tanong ni Dai Yu, Yang Kai, okay ka lang? Nasaktan ka ba ng husto? Napangiti ng mapait si Yang Kai. Hindi naman masama, magiging maayos din ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Naging maawain si Madam Lan sa welga na iyon at ayaw siyang patayin. Gayunpaman, minaliit din ni Madam Lan ang kanyang physical fitness. Hindi niya nagawang mawala ang kanyang kadaliyang kumilos at pinahintulutan pa siyang gumamit ng puwersa para sumugod sa unang silid. Kung ito ay ibang tao mula sa Emperor Realm, hindi na sila makakagalaw pagkatapos ng welga na iyon. Nakahiga na sana sila at naghihintay na katayin. Sa kanyang kasalukuyang pisikal na fitness, ang ganitong uri ng pinsala ay mukhang kakilakilabot, ngunit sa katotohanan, hindi ito ganoon kalubha. Galit na sinabi ni Lao Fang. Sino ang nanakit sa iyo? Sabihin mo sa akin, kapatid. Ipaghihiganti kita ngayon din. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Huwag na nating pag-usapan iyon. Sabi ni Lao Fang, brother, minamaliit mo ba ako? Kahit na hindi ako sapat, mayroon pa rin akong lakas ng loob. Ipaghihiganti kita kahit kailangan kong talikuran itong hamak na buhay ko. Emosyonal na tiningnan siya ni Yang Kai. Lao Fang, dahil sinabi mo na, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang pinsalang ito ay walang iba kundi si Madam Lan. Lumabas ka at bugbugin siya para sa akin ngayon din. Lan. Madam Lan. Natigilan si Lao Fang. Aling Madam Lan? Si Madam Lan sa unang kwarto. Napalunok si Lao Fang at mahinang umubo. Tinapik niya si Yang Kai sa balikat at sinabing, brother, kung ikaw ay makaligtas sa isang malaking sakuna, ikaw ay nakatali sa magandang kapalaran sa hinaharap. Hanggat nabubuhay ka pa, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kahoy na panggatong. Sa tingin ko ay dapat na tayong magplano para sa paghihiganti sa huli. Ngunit pagkatapos ay muli, paano ka biglang nawala sa Sunstar na yan? Sobrang nag-aalala kami, matagal ka na naming hinanap doon, pero hindi ka pa rin namin mahanap. Si Xiao Dai at Asan ay umiiyak ng husto. Ouch, bakit mo ako kinurot? Mapait na sabi ni Yang Kai. Mahabang kwento ito, pinaproblema ko kayong lahat, kumunat ang noo ni Meng Hong. Paano mo na-provoke si Madam Lan? Bakit kanya sinaktan? Mahabang kwento, ngumiti ng mapait si Yang Kai. Dapat pumunta ka agad sa unang kwarto sina Senior Wei at Senior Tao. Pwede mo na silang tanungin. Hindi sa ayaw sabihin ni Yang Kai sa kanila, ngunit walang silbi na sabihin sa kanila. Sa kabaligtaran, ito ay mag-aalala sa kanila. Kung sasabihin man sa kanila ni Wei Kei at Tao Rongfang o hindi, hindi ito isang bagay na makokontrol niya. Na may seryosong ekspresyon, sinabi niya. Maaaring may problema ako kamakailan, kaya dapat kang magpanggap na hindi mo ako kilala sa bahay panuluyan na ito. Kung hindi, malaki ang posibilidad na masangkot ka sa gulo. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na napagtanto ni Meng Hong ang kaseryosohan ng bagay. Tumanggo siya at sinabing, kung may maitutulong ang aking Great Moon Province, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong. Salamat ng maaga, Brother Meng. Ikinulong ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, nagpaalam si Meng Hong at ang iba pa. Kailangan ding pagalingin ni Yang Kai ang kanyang sarili, kaya hindi komportable para sa kanila na istorbohin siya.
Bago umalis, nag-iwan din si Meng Hong ng isang bote ng healing pills para kay Yang Kai. Matapos isara ang pinto, nakatuon si Yang Kai sa pagpapagaling at binaliwala ang labas ng mundo. Kahit na ang mga healing pills na iniwan ni Meng Hong ay hindi masyadong mataas na antas ng mga produkto, sila ay, pagkatapos ng lahat, ay nasa labas ng universo. Mas mahusay sila kaysa sa mga tabletang dinala ni Yang Kai mula sa Astral Boundary. Pagkaraan ng ilang araw, gumaling na ang kanyang mga sugat. Sa nakalipas na ilang araw, naging napakasigla ng first in. Una, sunod-sunod ang ilang mid-grade heaven opening realm para magtanong tungkol sa sitwasyon. Nalaman nila na si Yang Kai ay talagang dumating sa unang silid, at na siya ay dumating na may mga pinsala. Pumasok sila kaagad sa inn pagkatapos ni Madam Lan, at mukhang bored silang lahat. Dahil nasugatan si Yang Kai, nangangahulugan ito na inatake siya ni Madam Lan. Dahil inatake siya ni Madam Lan, malamang na ang bangkay ng Golden Crow ay inagaw ni Madam Lan. Dumating man sila, wala silang maitutulong. Palihim nilang sinumpa ang brat na ito dahil sa pagiging masungit at tumatakbo sa paligid, ngunit sa huli, pumasok pa rin ito sa bitag. Pagkatapos, sunod-sunod din na dumating sa unang kwarto ang mga low-grade heaven opening realm na nakaligtas sa Sunstar. Dati, hinabol nila si Yang Kai, ngunit hindi nila nahabol ang kanyang bilis. Unti-unting nawala ang kanilang pakay at wala ng direksyon kaya sa unang kwarto lang sila napunta. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang mga alagad ay naghihintay sa unang silid. Pagdating nila sa unang silid, nalaman nilang nasa unang silid din ang gitnang hanay, gayon din ang Emperor Realm na dumukot sa bangkay ng Golden Crow. Laking gulat nilang lahat, ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, naunawaan nilang lahat ang mga intensyon at plano ni Yang Kai, at malabo nilang mahulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Sa isang side room, nakaupo sina Wei Kei at Tao Rongfang sa tapat ng mesa sa isa't isa. Si Meng Hong at ang iba ay nakatayo sa harapan nila, nag-uulat ng kanilang nakita at narinig. Pagkatapos makinig, nagkatinginan sina Wei Kei at Tao Rongfang. Napangiti ang dating at sinabing, ang swerte talaga ng brat na iyon. Hindi man lang namatay, bagaman iniligtas niya ang kanyang buhay, nahihirapan pa rin siya. Napabuntong hininga si Tao Rongfang. Sinabi ni Meng Hong, mga Uncle Masters, ano ba talaga ang nangyari sa Sunstar? Bakit nakipag-away si junior brother Yang kay Madam Lan at nasugatan niya? Saglit na nag-isip si Wei Kei. Wala siyang gustong sabihin, pero alam niya rin na hindi may tatago ang ganitong bagay. Kahit hindi niya sabihin, malamang na kumalat ang usapin tungkol sa Sunstar True Fire. Sa oras na iyon, malalaman din ng mga alagad sa ibaba. Agad siyang nagbigay ng simpleng paliwanag sa nangyari sa Golden Crow Divine Palace. Natulala si Meng Hong at ang iba pa. Gulat na sabi ni Old Fang. Uncle Master Wei, sinasabi mo na inagaw ni Yang Kai ang bangkay ng isang mature na Golden Crow sa harap ng isang grupo ng Heaven Opening Realm Cultivators at pagkatapos ay tumakbo palayo. Kung hindi ito seryosong sinabi ni Wei Kei, hindi siya maglalakas loob na maniwala dito. Tumanggo si Tao Rongfang. Tama. Sa oras na iyon, hinahabol siya ng isang grupo ng Heaven Opening Realm Cultivators. Sino ang nakakaalam na tatakbo siya ng napakabilis? Kaming mga low-grade heaven opening realm ay napailing. Ilang mid-grade heaven opening realm lang ang humabol sa kanya. Kung ano ang nangyari pagkatapos noon, hindi namin alam. Nagkatinginan si Old Fang at ang iba pa. Bagamat hindi nila ito personal na nararanasan, naiisip pa rin nila kung gaano kadelikado ang paglalakbay pabalik ni Yang Kai na kailangan niyang mangagaw ng pagkain sa bibig ng tigre sa harap ng grupo ng Heaven Opening Realm Cultivators. Higit sa lahat, talagang nagtagumpay siya. Tumingin si Wei Kei kay Old Fang at nagtanong. May lihim bang kayamanan si Yang Kai na maaaring magtago ng kanyang katawan? Dati, sa pangunahing bulwagan ng Golden Crow Divine Palace, malinaw na itinatago ni Yang Kai ang kanyang katawan sa buong panahon. Kung hindi dahil sa gininto ang uwak na inaatake sa huling sandali, hindi sana siya nagpakilala. Saglit na nag-alinlangan si Old Fang. Ang pangunahing dahilan ay ito ang sikreto ni Yang Kai, at hindi niya ito mailantad. Nakita ito ni Wei Kei at sinabing, tinatanong ko lang naman. Kung ayaw mong sabihin, edi huwag mong sabihin. Salamat sa iyong pag-unawa, Uncle Master Wei. Pasasalamat na sabi ni Old Fang. Gayunpaman, alam din niya na kahit na wala siyang sasabihin, ang mga Heaven Opening Realm Cultivator na iyon ay magkakaroon ng kanilang mga hula. Sa ngayon, may isang bagay na medyo hindi malinaw. Kumunat ang noo ni Tao Rongfang. Iyan bang bangkay ng Golden Crow kay Yang Kai, o inagaw kay Madam Lan?